Huwag kang mag-alala. Pipirma rin yun. Wala na siyang ibang mapupuntahan kundi ang bahay na ito. Lalo na ngayong luto na ang utak niya sa kakainom ng gamot. Ang mga salitang yon ay hindi galing sa isang kaaway, kundi mula sa labi ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. Nakatayo ako sa labas ng pinto, hawak ang mainit na kaldero ng paborito niyang sinigang na niluto ko pa ng may paso sa daliri. 10 taon ng pagsisilbi, 10 taon ng pag-inom ng gamot para magkaanak kami. Pero sa isang iglap, nalaman kong ang gamot na iyon pala ang unti-unting pumapatay sa akin. At ang mas masakit, ang babaeng kayakap niya ay ang best friend ko na tumatawa habang tinatawag akong baliw. Ang init ng kaldero ay tumatagos na sa makapal na basahan na hawak ko. Pero tila namamanhid ang aking mga daliri. Mas masakit pa rin ang nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib kaysa sa anumang paso sa aking balat. Nakatayo ako sa tapat ng pintuan ng study room, ang lugar na laging sinasabi ni Lorenzo na bawal istorbohin dahil nagtatrabaho siya para sa kinabukasan namin. Ngayong gabi ay ang aming ika-10 anibersaryo. Gusto ko sana siyang sorpresahin. Gusto kong iparamdam sa kanya na kahit wala kaming anak, nandito pa rin ako, ang asawang handang gawin ang lahat para sa kanya. Dahan-dahan kong inilapit ang aking tainga sa pinto. Inaasahan kong maririnig ang tunog ng keyboard o ang boses niya na kausap ang mga kliyente sa telepono. Ngunit iba ang sumalubong sa akin. Isang impit na halakhak ng babae at ang mababang boses ng aking asawa na puno ng lambing. Isang tono na matagal na niyang ipinagkait sa akin. Ang pintuan ay hindi nakasara ng maayos. May maliit na siwang na nagbigay sa akin ng pagkakataong sumilip, isang desisyon na habambuhay na babago sa aking kapalaran. Sa loob, sa ibabaw ng executive desk, nakita ko si Selena Morado, ang babaeng tinuring kong kapatid simula pa nung kolehiyo. Nakaupo siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga binti ay nakapulupot sa bewang ng aking asawa. Suot niya ang itim na silk robe na binili ko para sa sarili ko. Ngunit kailanman ay hindi ko na isuot dahil sinabi ni Lorenzo na masyado itong malaswa para sa isang disenteng may bahay. Ngayon, suot ito ng ibang babae habang hinahalikan siya ni Lorenzo sa leeg nang may gigil na dapat ay para sa akin lamang. Ang bawat haplos ng aking asawa sa balat ni Selena ay tila mga latigo na humahampas sa aking pagkatao. Pakiramdam ko ay sinusuntok ang aking sikmura at ang asim ng apdong umaakyat sa aking lalamunan ay higit pa sa asim ng sinigang na bitbit ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pasukin ang kwartong yon at kaladkarin si Selena palabas. Gusto kong isampal sa mukha ni Lorenzo ang mainit na sabaw na pinaghirapan kong lutuin kahit na kumikirot ang aking mga daliri. Ngunit nanatili akong nakatayo. Tila naging bato ang aking mga paa sa kinatatayuan ko. Ang katawan ko ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa init ng galit na pilit kong kinukulong sa loob. Sa gitna ng kanilang malalim na paghinga, narinig ko ang boses ni Selena. Hindi ito ang boses ng matalik na kaibigan na laging handang makinig sa mga hinaing ko. Ito ay boses ng isang ahas na matagal nang nakapulupot sa aking leeg. Lorenzo? Wait lang. Anya habang tinutulak ng bahagya ang dibdib ng asawa ko. Sure ka ba na hindi siya magdududa? Ilang buwan na nating pinapainom sa kanya yung gamot. Baka mahalata niyang hindi naman talaga vitamins yun. Nabitawan ko ang aking hininga. Ang kaldero sa aking mga kamay ay biglang bumigat na parang pasan ko ang buong mundo. Ang gamot. Ang mga kapsulang kulay asul na tuwing umaga ay iniaabot sa akin ni Lorenzo na may kasamang halik at matatamis na pangako. Para sa baby natin ito, mahal. Iyon ang lagi niyang sinasabi. Narinig ko ang pagtawa ni Lorenzo. Isang tunog na dati ay musika sa aking pandinig, ngunit ngayon ay parang kaluskos ng mga tuyong dahon sa sementeryo. Huwag kang mag-alala, babe, sagot ni Lorenzo.
Ang tono niya ay puno ng paghahamak. Paniwalang paniwala siya na vitamins yon para sa fertility. Tingnan mo nga siya ngayon, mukha na siyang lanta. Ang sabi ng doktor, yung side effects ng gamot ay magmumukha siyang paranoid at lito. Konting panahon na lang, pipirma na siya sa transfer ng assets ng ospital dahil iisipin niyang nababaliw na siya. Siya pa mismo ang magsusuko ng lahat sa atin. Nanigas ang buong kalamnan ko. Ang mga salitang yon ay tumagos sa aking puso higit pa sa patalim. Hindi ako baog, hindi ako baliw, ginagawa nila akong baliw. Ang best friend ko at ang asawa ko, pinagtulungan nilang lasunin ang katawan at isipan ko habang nakangiti sa aking harapan. Ang luhang kanina pa nagbabadyang pumatak ay tuluyan ng umagos, mainit at mapait, ngunit kasabay ng sakit ay ang takot. Kung malalaman nilang narinig ko ang lahat, ano ang gagawin nila sa akin? Wala akong laban. Ako ay mahina, payat, at walang kakampi sa pamamahay na ito. Dahan-dahan, sa kabila ng panginginig ng aking mga tuhod, ay humakbang ako paatras. Bawat galaw ay maingat. Tinitiyak na ang aking tsinelas ay hindi lilikha ng anumang ingay sa makintab na sahig. Ibinaba ko ang kaldero ng sinigang sa ibabaw ng console table sa pasilyo. Ang init nito ay wala ng halaga. Ang pagkain na inalay ko sa pagmamahal ay isa na ngayong basura ng pagtataksil. Tumakbo ako patungo sa guest bathroom sa dulo ng hallway. Pagpasok ko, dahan-dahan kong ipinihit ang seradura ng pinto. Tinitiyak na ang mekanismo nito ay hindi gagawa ng tunog na mag-aalerto sa kanila. Napasandal ako sa malamig na pinto at doon, sa dilim at katahimikan, ay hinayaan kong bumigay ang aking mga tuhod. Napaupo ako sa sahig, yakap ang aking sarili, habang ang aking bibig ay nakabuka sa isang piping, sigaw ng pag-iagpis. Gapos ng sakit ang aking lalamunan. Gusto kong sumuka. Gusto kong ilabas ang lahat ng lason na ipinakain nila sa akin. Tumayo ako at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi ko kilala. Ang dating dalisay na puno ng buhay at ganda ay wala na. Ang nakikita ko ay isang babaeng may malalalim na itim sa ilalim ng mata. Ang pisngi ay humpak at ang balat ay maputla at tuyot. Ang buhok ko, na dati ay makintab at mahaba, ngayon ay manipis at buhaghag. Ito ang ginawa nila sa akin. Ito ang pagmamahal ni Lorenzo. Tiningnan ko ang aking kaliwang kamay. Ang gintong singsing na simbolo ng aming sumpaan sa harap ng Diyos ay nagniningning pa rin. Isang mapait na paalala ng 10 taong kasinungalingan. Sinubukan kong hugutin ito. Dati, mahirap itong tanggalin dahil tama lang ang sukat sa aking daliri. Ngunit ngayon, dahil sa sobrang kapayatan ko, dumulas ang singsing palabas nang walang kahirap-hirap. Nahulog ito sa lababo at umikot bago tumigil sa tabi ng gripo. Ang tunog ng metal na tumama sa porselana ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng aking pagiging tanga. Ganito na lang ba? Tanong ko sa aking sarili habang tinititigan ang aking mga nanginginig na kamay. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ako pa ang kailangang magbayad sa kasalanan ng iba? Biglang natigil ang pag-ikot ng mundo ko nang marinig ko ang mabibigat na yabag sa labas ng pasilyo, papalapit. Bawat hakbang ay tila dumadagundong sa aking dibdib. Ang tawanan sa study room ay tumigil na. Narinig ko ang boses ni Lorenzo, malapit, masyadong malapit sa pinto ng banyo kung saan ako nagtatago. Ang tono niya ay hindi na malambing, kundi puno ng hinala at iritasyon. Dalisay? Tawag niya. Dalisay, nandyan ka ba? Nakita ko ang niluto mo sa hallway. Kanina ka pa ba sa labas? Nanlaki ang aking mga mata. Ang seradura ng pinto ay nagsimulang umikot ng dahan-dahan habang sinusubukan niya itong buksan mula sa labas. Wala akong matatatakbuhan. Ang katotohanan
ay nasa kabilang panig ng pinto at handa na akong lamunin ng buhay. Ang seradura ng pinto ay patuloy na umiikot, isang marahan at nakapanlulumong paggalaw na tila binibilang ang natitirang sandali ng aking kalayaan. Sa bawat segundong lumilipas, ramdam ko ang pagkabog ng aking dibdib na parang gustong kumawala sa aking ribs. Ngunit alam kong hindi ito ang oras para maging mahina. Kailangan kong magsuot ng maskara. Kailangan kong maging ang dalisay na kilala nila. Ang masunurin, ang mahina, at ang baliw. Mabilis akong kumilos patungo sa lababo at binuksan ang gripo ng buong lakas. Ang tubig ay dumaloy ng mabilis, lumilikha ng ingay na sapat upang takpan ang aking paghikbi. Agad akong naghilamos, hinayaan ang malamig na tubig na maghalo sa mainit kong mga luha upang itago ang ebidensya ng aking pag-iyak. Kinuha ko ang singsing na nahulog sa lababo at dali-dali itong isinuot muli, kahit na maluwag na ito sa aking nanginginig na daliri. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa akin ang anino ni Lorenzo. Nakatayo siya doon, suot pa rin ang kanyang damit pambahay, ngunit ang kanyang muka ay hindi maipinta. May halong hinala ang kanyang mga mata habang tinititigan ako mula ulo hanggang paa. Bakit nakalak ang pinto? Ang tanong niya. Ang boses ay mababa, ngunit may tonong nagdedemanda ng sagot. Pinilit kong paamuhin ang aking boses, ginaya ang tono ng isang taong pagod at may sakit. Humarap ako sa kanya habang pinupunasan ng tuwalya ang aking basang muka. Sumama ang pakiramdam ko, Lorenzo. Ang sagot ko. Pilit na pinatatag ang bawat salita. Nasusuka ako. Siguro ay dahil sa pagod sa pagluluto. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking noo. Ang kanyang palad ay mainit. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng ginhawa, ngunit ngayon ay nagpapapaso sa aking balat dahil sa pandidiri. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa hinala ay naging isang huwad na pag-aalala. Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka na lang. Anya sa malambing na tinig, ngunit alam kong sa likod nito ay ang kanyang paghuhusga sa aking kahinaan. Masyado kang nag-iisip. Ang sabi ni Dr. Rivas, side effect yan ng stress. Halika na, ihahatid na kita sa kwarto. Hindi niya binanggit si Selena. Hindi niya binanggit ang sinigang na nasa hallway. Ang galing niyang magpanggap na parang walang nangyari, na parang hindi niya katatapos lang na ipagkanulo ang aming kasal sa kabilang kwarto. Nagpatianod ako sa kanyang pag-akay. Bawat hakbang ay mabigat, habang ang puso ko ay sumisigaw ng paghihiganti. Kinabukasan, ang umaga ay dumating na may dalang huwad na kapayapaan. Nakaupo kami sa mahabang mesa para sa almusal. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana na nagbibigay liwanag sa marangyang bahay na ito na sa totoo lang ay isa palang kulungan. Inilapag ni Lorenzo ang isang baso ng tubig at ang pamilyar na asul na kapsula sa aking harapan. Ito na naman, ang ritual ng aming umaga. Inumin mo na ito, mahal, utos niya habang hiniiris ang kanyang pagkain ng may ingat at kontroladong galaw para lumakas ang matris mo para sa baby natin. Tinitigan ko ang gamot. Ito ang lason na unti-unting pumapatay sa aking katinuan. Ito ang dahilan kung bakit nanginginig ang aking mga kamay, kung bakit minsan ay nakakalimutan ko kung anong araw na. Kung tatanggi ako, maghihinala siya. Kung iinumin ko naman, tuluyan akong mawawala sa sarili. Kinuha ko ang kapsula. Ramdam ko ang bigat ng tingin ni Lorenzo. Binabantayan ang bawat galaw ko. Dahan-dahan kong inilagay ang gamot sa aking bibig at uminom ng tubig. Ngunit sa halip na lunukin, mabilis ko itong inipit sa ilalim ng aking dila. Isang teknik na natutunan ko noong nasa medical school pa ako para sa mga pasyenteng ayaw uminom ng gamot. Good girl! Nakangiting sabi ni Lorenzo. At sa sandaling iyon, gusto kong isuka ang lahat ng kinain ko. Para akong aso na sinusunod ang kanyang amo. Hindi pa natatapos ang aming almusal.
nang marinig ko ang tunog ng sasakyan sa labas, na sinundan ng matinis na boses na pumuno sa buong kabahayan. Dumating na ang isa pang berdugo ng aking buhay, ang aking biyenan, si Doña Conchita. Pumasok siya sa dining area na parang siya ang may-ari ng lugar. Suot ang kanyang mamahaling bestida at bitbit ang isang malaking imahe ng Santo Niño. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na sumakop sa hangin. Tila inaagaw ang espasyo para makahinga ako. "Good morning, Lorenzo. Anak ko." Bati niya sabay halik sa pisngi ng asawa ko. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Ang kanyang nangiti ay biglang naglaho at napalitan ng tinging mapang-uri. "Dalisay," bati niya nang walang kasigla-sigla. Ibinaba niya ang Santo Niño sa mesa ng may diin. "Dumaan ako sa simbahan para ipagdasal kayo. Kasi kung aasa lang tayo sa katawan mo, mukhang wala tayong mapapala. Sayang ang lahi ng mga Quinto kung matatapos lang sa isang tuyot na puno." Napayuko ako. Ikinukuyom ang aking mga palad sa ilalim ng mesa. Ang tawag dito ay hiya. Ang ipahiya ka sa sarili mong pamamahay. "Salamat po, Mami." Mahinang sagot ko. Kahit na ang gusto kong sabihin ay ang anak niya ang may problema. Hindi ako. "Huwag kang sumagot ng pabulong." Mataray na sita niya. "Kaya kami namalas eh. Wala kang sigla. Tingnan mo si Selena, ang best friend mo. Ang balita ko ay buntis na raw. Buti pa siya, pinagpala. Ikaw, puro ka lang arte at sakit-sakitan." Ang pangalan ni Selena ay parang asin na ibinudbod sa aking sugat. Alam kaya ni Doña Conchita? Alam kaya niyang ang pinagpala na sinasabi niya ay ang babaeng sumisira sa pamilya ng anak niya? O baka alam niya at wala siyang pakialam basta magkaroon siya ng apo? Natapos ang almusal na parang isang mahabang parusa. Nang makaalis na sila Lorenzo at Doña Conchita para mag-usap sa sala, naiwan akong mag-isa sa may dirty kitchen. Ito ang aking pagkakataon. Dali-dali akong lumapit sa isang paso ng halaman na nasa sulok ng balkonahe. Isang orchids na unti-unti nang nalalanta at namamatay. Parang ako. Iniluwa ko ang kapsulang kanina, panatutunaw sa ilalim ng aking dila. Ang mapait na lasa nito ay kumalat sa aking bibig. Ngunit ang ginhawa na naramdaman ko nang makita ko ang asul na tableta sa lupa ay walang kapantay. "Huwag kang mag-alala," bulong ko sa halaman. Sabay tayong nilalason. Pero ako, lalaban ako. Humarap ako upang bumalik sa loob, ngunit napahinto ako nang makita ko si Manang Soling na nakatayo sa may pintuan. Nakita niya ang pagluwa ko ng gamot. Nanlaki ang aking mga mata sa takot. Si Manang Soling ay 20 taon nang naninilbihan sa pamilya Quinto. Ang katapatan niya ay dapat kay Lorenzo. Ngunit sa halip na magsumbong o magtanong, tahimik na lumapit sa akin ang matandang kasambahay. Ang kanyang mukha, na puno ng kulubot ng panahon, ay walang bahid ng paghuhusga. Iniabot niya sa akin ang isang baso ng gatas na mainit pa. "Inumin mo ito, Daydalisay," aniya sa mahinang boses, gamit ang Bisaya accent na pamilyar sa akin, pangtanggal ng pait sa bibig at sa dibdib. Tinitigan ko siya. Sa mga mata ni Manang Soling, nakita ko ang isang alyansa na hindi kailangan ng mga salita. Kinuha ko ang gatas. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Umakyat ako sa aking kwarto upang magpahinga kunwari. Pagpasok ko, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa hangin. Parang may nakatingin sa akin kahit ako lang mag-isa. Ang pakiramdam ng paranoia na dulot ng gamot ay wala na. Kaya alam kong ang kaba na ito ay totoo. Ang aking instinto bilang isang babae at isang doktor ay gumagana na muli. Inilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng master bedroom. Ang mga painting sa dingding, ang chandelier, ang mga libro sa estante. Lahat ay mukhang normal.
Ngunit nang dumako ang tingin ko sa smoke detector na nakakabit sa kisame, tapat mismo ng aming kama, may napansin akong kakaiba. May maliit na ilaw na kumikislap dito, isang pulang tuldok na halos hindi makita kung hindi mo tititigan ng maigi. Hindi ito ang karaniwang ilaw ng smoke detector. Kumuha ako ng upuan at pumatong dito upang makita ito ng malapitan. Nanlamig ang buong katawan ko nang makita ko ang maliit na lente ng kamera na nakatago sa loob ng housing ng detector. Nakatutok ito ng diretso sa aming kama, sa bawat sulok ng kwarto, kung saan ako madalas umiyak at magmukmok. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang pagsigaw. Hindi lang ako nilalason. Ako ay binabantayan. Bawat galaw ko, bawat pagluha, bawat sandali ng aking kahinaan ay pinapanood nila. Wala akong privacy, wala akong kalayaan. Ako ay isang bilanggo sa loob ng isang gintong hawla at ang susi ay hawak ng taong katabi ko matulog gabi-gabi. Ang pamilyar na amoy ng alkohol at gamot ay bumungad sa aking ilong pagpasok ko sa San Juan Medical Center. Dati, ang amoy na ito ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kapangyarihan at layunin. Ito ang aking kaharian. Dito ako nirerespeto bilang si Dr. Dalisay Alvarez Quinto, ang mahusay na internist na nagliligtas ng buhay. Ngunit ngayon, habang naglalakad ako sa makintab na pasilyo na puno ng mga pasyente at doktor na nagmamadali, pakiramdam ko ay isa akong ligaw na multo na bumabalik sa lugar ng kanyang kamatayan. Nakasuot ako ng malaking shades at nakabalot ng scarf ang aking ulo, hindi para pumorma, kundi para magtago. Ayaw kong makita nila ang pagbagsak ng kanilang idolo. Ang aking mga hakbang ay mabilis at maingat. Iniiwasan ang bawat tingin na maaring makakilala sa akin. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa tiles ay tila dagundong ng kaba sa aking dibdib. Dumiretso ako sa laboratory department kung saan naghihintay si Amihan, ang head nurse at ang tanging tao sa ospital na pinagkakatiwalaan ko pa rin. Nakatalikod siya, abala sa pag-aayos ng mga test tubes, ngunit nang maramdaman niya ang aking presensya, ay dahan-dahan siyang lumingon. Ang gulat sa kanyang mga mata ay hindi niya naitago. Agad niyang binitawan ang kanyang hawak na ballpen at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking mga braso, ang kanyang mga daliri ay dumapo sa aking butot balat na pangangatawan. Doc Dalisay, ang boses niya ay nanginginig, puno ng awa at pagkabahala. Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Ang payat-payat niyo na. Pinigil ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Ayaw kong kaawaan ako. Gusto ko ng katotohanan. Mula sa bulsa ng aking jacket, inilabas ko ang tissue kung saan nakabalot ang asul na kapsula na hindi ko ininom kanina. Amihan, kailangan ko ng tulong mo. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi makabasag pinggan sa takot na may makarinig. I-test mo ito. Ngayon din. Huwag mong ipapadaan sa official records. Gusto kong malaman kung ano talaga ang laman ng gamot na ito. Tinanggap ni Amihan ang kapsula. Tinitigan niya ito nang may pagdududa bago tumangon ng seryoso. Gagawin ko, Doc. Hintayin niyo ako dito sa hallway. Mabilis lang ito. Habang nasa loob si Amihan, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko ay tinutusok ng libu-libong karayom ang aking balat. Ang bawat pagtunog ng elevator, ang bawat pagbukas ng pinto, ay nagpapakabog sa aking dibdib sa takot na baka si Lorenzo o si Selena ang biglang lumitaw. Naglakad-lakad ako upang pakalmahin ang aking sarili. Nakayuko ang aking ulo, binibilang ang mga bitak sa sahig. Sa aking pagmamadali at kawalan ng focus, hindi ko napansin ang isang figura na mabilis na lumabas mula sa conference room. Ang aming mga balikat ay nagpangabot ng malakas. Dahil sa hina ng aking katawan, nawalan ako ng balanse at muntik ng matumba. Ngunit bago pa man ako bumagsak sa sahig,
May matitipunong mga bisig na sumalo sa akin. Ang amoy ng mamahaling pabango, isang pinaghalong sandalwood at dagat, ay pumuno sa aking pangamoy. Miss, ayos ka lang ba? Pasensya na. Nagmamadali ako. Natigilan ang lalaki sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Sa likod ng aking suot na shades, nakilala ko agad ang pares ng mga matang yon. Matatalim ngunit may lalim, tulad ng karagatan. Joaquin Inigo, ang dating president ng student council noong nasa pre-med pa kami. Ang lalaking laging nangunguna sa debate at ang lalaking lihim kong hinangaan bago ako nagpakasal kay Lorenzo. Ngayon, nakatayo siya sa harap ko bilang isang ganap na lalaki. Suot ang isang itim na suit na lalong nagpatingkad sa kanyang awtoridad at kakisigan. Ibang-iba sa akin na mukhang basahan. Binitawan niya ako ng dahan-dahan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa aking mukha. Tila sinusuri niya ang bawat anggulo, pilit na hinahanap ang pamilyar na imahe sa likod ng aking pagbabalat kayo. Dalisay, ang tawag niya, may halong pag-aalinlangan. Dalisay Alvarez? Gusto kong tumakbo. Gusto kong lamunin na ako ng lupa. Ang hiya ay bumalot sa akin. Ayaw kong makita niya ako ng ganito. Dati, ako ang muse ng klase, ang babaeng laging maayos at elegante. Ngayon, mukha akong pasyenteng tumakas sa mental ward. Nagkakamali ka. Sagot ko. Pilit na iniiba ang aking boses habang inaayos ang aking scarf. Tumalikod ako para umalis. Ngunit naramdaman ko ang paggalaw ng hangin nang tangkain niyang hawakan ang aking balikat upang pigilan ako. Dalisay! Sandali! Sa sandaling naramdaman ko ang kanyang kamay na papalapit sa akin. Ang aking katawan ay kusa at marahas na napailag. Napaurong ako at napayakap sa sarili. Ang aking mga mata ay nanlaki sa takot. Isang reaksyon ng katawan na sanay sa pananakit at kontrol. Isang reaksyon ng isang babaeng takot sa hawak ng isang lalaki. Ang kamay ni Joaquin ay nanatili sa ere, nakabitin. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pagkagulat ay napalitan ito ng isang malalim na sakit at pagkaunawa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ipinapakita ang kanyang mga palad bilang senyales na wala siyang gagawing masama. Hindi kita sasaktan, malumanay niyang sabi. Ang boses ay parang haplos sa aking sugatang kaluluwa. Nakita kita, Dalisay. Kahit anong tago mo, kilala kita. Ang mga mata mo, hindi nagbago. Pero bakit parang puno ng takot? Hindi ako nakasagot. Ang lalamunan ko ay parang binuhusan ng semento. Bago pa man humaba ang usapan, bumukas ang pinto ng laboratorio. Lumabas si Amihan, hawak ang isang kapirasong papel. Ang mukha niya ay putlang-putla, tila nakakita ng multo. Doc, tawag niya, hindi napapansin si Joaquin sa gilid. Ang gamot? Hindi ito vitamins. Ito ay haloperidol na may halong scopolamine. Parang gumuho ang mundo sa paligid ko. Kahit alam ko na, masakit pa ring marinig ang kumpirmasyon. Haloperidol, isang gamot para sa schizophrenia. Scopolamine, isang gamot na nagtatanggal ng memorya at nagpapahina ng willpower ng isang tao. Tinatawag itong devil's breath sa kalye. Ginagawa nila akong sunod-sunuran. Bulong ko. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak mula sa ilalim ng aking shades. Gusto nilang burahin ang isip ko. Naramdaman ko ang presensya ni Joaquin sa aking tabi. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang init ng kanyang galit na nagmumula sa kanyang katahimikan. Kinuha niya ang papel mula kay Amihan at binasa ito. Ang kanyang panga ay tumigas. Dalisay, tawag niya muli. At sa pagkakataong ito, ang boses niya ay hindi na lang basta boses ng isang dating kaklase. Ito ay boses ng isang abogado. Kailangan mo ng proteksyon.
Kung ito ang ipinapainom sa'yo, krimen ito. Attempted murder. Umiling ako. Hindi mo naiintindihan, Joaquin. Hawak nila ang lahat. Ang pera, ang ospital, ang reputasyon ko. Wala akong laban. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata, tila tinatagos ang aking kaluluwa. May laban ka, mariin niyang sabi. Dahil nandito na ako. Hindi ba nangako ako sa'yo sa sulat ko, 15 taon na ang nakakaraan, na kung kailangan mo ng kakampi, hahanapin mo lang ako? Natigilan ako. Sulat? Wala akong natatandaang sulat mula sa kanya. Ang tanging alam ko, bigla na lang siyang nawala at nag-aral ng law sa ibang bansa pagkatapos ng graduation. Anong sulat ang sinasabi niya? Ngunit wala na akong oras para magtanong. Tumunog ang aking cellphone, ang secret phone na bigay ni Manang Soling. Isang text message mula kay Manang. Umuwi na si Sir. Hinahanap ka. Galit. Ang takot ay muling bumalot sa akin. Mas malamig pa sa aircon ng ospital. Kailangan ko nang umalis na, sabi ko. Nanginginig ang boses. Kinuha ko ang papel ng resulta mula sa kamay ni Joaquin at mabilis na tumalikod. Dalisay, pahabol niya. Hahanapin kita. Hindi ako papayag na ganito ang mangyari sa'yo. Hindi ko na siya nilingon. Tumakbo ako palabas ng ospital na parang hinahabol ng demonyo. Bit-bit ang katotohanang magpapalaya sa akin o papatay sa akin. Ang biyahe pa uwi ay tila isang paglalakbay patungo sa bitayan. Ang bawat paghinto ng taxi sa traffic light ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Pagdating ko sa aming gate, ang buong bahay ay balot ng dilim. Walang ilaw sa porch, walang ilaw sa sala. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anino sa malaking pinto. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang huni ng bisagra ay tila sigaw sa katahimikan. Pumasok ako sa sala. Ang aking mga hakbang ay maingat. Saan ka galing, mahal? Ang boses ay nanggaling sa sulok ng madilim na sala. Bumukas ang isang maliit na lamp at doon, nakaupo sa kanyang paboritong armchair, ay si Lorenzo. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nasa liwanag. Ang kalahati ay nasa dilim. Sa kanyang kamay, hawak niya ang bote ng gamot na dapat ay iniinom ko. Ang bote na ngayon ay walang laman dahil inilipat ko ang mga laman nito sa ibang lalagyan bago ako umalis. Dahan-dahan niyang inalog ang bote. Walang tunog, walang laman. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang kanyang anino ay humahaba at nilalamon ang liit ng aking katawan. Ubos na ang vitamins mo, anya sa boses na napakababa at napakalamig. Saan mo dinala ang mga ito, Dalisay? At bakit? Amoy ospital ka? Ang tanong ni Lorenzo ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng akusasyon. Ang kanyang anino ay tila lumulunok sa akin habang hinihintay niya ang aking sagot kung bakit amoy ospital ako. At kung bakit ubos na ang laman ng bote. Naramdaman ko ang pag-apaw ng malamig na pawis sa aking likuran. Ngunit alam kong sa sandaling ito, ang tanging sandata ko ay ang kanyang mababang pagtingin sa akin. Iniisip niyang baliw ako? Pwes, paninindigan ko ang pagiging baliw. Napalunok ako at pilit na pinalaki ang aking mga mata. Ginagaya ang ekspresyon ng isang taong desperada at wala sa sarili. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagganap. Nagsimba ako, Lorenzo. Ang sagot ko, ang boses ay garalgal at mabilis. Pumunta ako sa Quiapo, nagdasal ako sa Nazareno. Ang amoy, baka amoy ng kandila, at insenso yan. O baka amoy ng libu-libong taong nagdadasal din ng milagro. Tiningnan niya ako nang may pagdududa, ngunit hindi siya umiwas. Itinuro ko ang boteng hawak niya. Ininom ko ang lahat, Lorenzo, lahat ng laman niyan. Kasi sabi mo vitamins yun, di ba? Sabi mo pampalakas ng matris. Naisip ko, kung iinumin ko lahat ng sabay-sabay, baka mas mabilis gumana.
Baka sakaling magka-baby na tayo bukas. Gusto mo yun, di ba? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa hinala, napalitan ito ng isang nangisi ng pagkutya at pandidiri. Naniniwala siya. Naniniwala siyang nawawala na ako sa katinuan, kaya't nagawa kong uminom ng isang boteng gamot ng isahan. Hindi niya alam. Nasa basurahan ng ospital ang mga gamot na yon. Diyos ko, dalisay. Anya sabay iling. Tila suko na sa aking kahibangan. Nasobrahan ka na sa stress. Bukas, dadalhin kita kay Dr. Rivas para mabigyan ka ng bagong reseta. At huwag kang lalabas ng bahay nang hindi nagpapaalam. Tinalikuran niya ako at umakyat sa hagdan. Naiwan akong nakatayo sa dilim, humihinga ng malalim. Nakalusot ako. Pero alam kong pansamantala lang ito. Kinagabihan, ang katahimikan ng bahay ay binasag ng tunog ng doorbell na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nagmadali si Manang Suling na buksan ang pinto at mula sa dining area, narinig ko ang matinis at masiglang boses na nagpatindig ng aking balahibo. "Good evening, Manang. Andyan ba ang lovebirds?" Pumasok si Selena sa dining room na parang siya ang may-ari ng bahay. Nakasuot siya ng isang hapit na pulang bestida na nagpapakita ng kanyang kurba, kabaligtaran ng aking suot na maluwang at kupas na duster. Agad na tumayo si Lorenzo at sinalubong siya ng halik sa pisngi. Isang halik na nagtagal ng ilang segundo higit sa normal na pagbati ng magkaibigan. "Selena, you look blooming." Bati ni Lorenzo, ang kanyang mga mata ay nagniningning. "I have good news." Tili ni Selena sabay upo sa silyang katabi ni Lorenzo habang ako ay nasa kabilang dulo ng mahabang mesa. Mula sa kanyang mamahaling bag, inilabas niya ang isang papel, isang ultrasound result. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Ang itim at puting larawan ay malabo sa aking paningin, ngunit alam ko kung ano yon. Ito ang pangarap na ipinagkait sa akin ng 10 taon. "I'm pregnant, Mars!" Baling niya sa akin. Ang kanyang nangiti ay abot hanggang tainga, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunukso. 4 weeks. Can you believe it? Sa wakas, magiging ninang ka na. Parang huminto ang pagtibok ng puso ko. Buntis siya. At alam kong sa isip ni Lorenzo, siya ang ama. Ang sakit ay pisikal. Parang may kamay na pumipiga sa aking bituka. Gusto kong sumigaw na alam ko, na nakita ko sila, na wag na silang magkunwari. Pero nanatili akong tahimik. "Congrats!" Ang tanging lumabas sa aking bibig, tuyot at walang buhay. "Mars, di ba OBGYN rotation ka dati bago ka nag-focus sa internal medicine?" Tanong ni Selena habang hinihimas ang kanyang tiyan na wala pa namang umbok. "Pakicheck naman ako, oh. Piling ko kasi ang bilis ng heartbeat niya. O kaya hawakan mo. Baka mapasa sa'yo ang swerte." Ito ang rurok ng kalupitan. Gusto niyang hawakan ko ang bunga ng kanilang pagtataksil. Tumingin ako kay Lorenzo, umaasang ipagtatanggol niya ako sa insultong ito. Pero sa halip, inutusan niya ako. "Sige na, dalisay. Tingnan mo nga." Utos ni Lorenzo habang nagsasali ng wine para sa sarili niya at kay Selena. At pagkatapos, ikuha mo si Selena ng tubig. Bawal sa buntis ang mapagod. Ako, ang asawa, ang naging utusan. Ako, ang doktor, ang naging mangmang. Dahan-dahan akong lumapit kay Selena. Ang bawat hakbang ay parang paglakad sa bubog. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang pulso, kunwari ay kinukuha ang pulso niya. Ramdam ko ang mainit niyang balat, ang buhay na dumadaloy sa kanyang ugat, ang buhay na galing sa panloloko. Habang hawak ko ang kanyang pulso, ang kabilang kamay ko ay nasa mesa, nakahawak sa kutsilyong pang-steak. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Isang mabilis na galaw lang, isang mabilis na pagtusok. At matatapos na ang lahat ng sakit. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri sa hawakan ng kutsilyo. Ang galit ay bumubulusok, nag-uudyok sa akin na gumawa ng krimen. Ngunit huminga ako ng malalim.
Hindi. Hindi ako magiging mamamatay tao tulad nila. May mas matinding parusa kaysa kamatayan. Binitawan ko ang kutsilyo at ang pulso ni Selena. Pilit akong ngumiti. Isang nangiting puno ng pait at lihim na kaalaman. Normal lang ang pulso mo, sabi ko ng mahinahon. Tinitigan ko siya sa mata at pagkatapos ay nilipat ko ang tingin kay Lorenzo. Sana kamukha siya ng ama niya. Nagkatinginan sila Lorenzo at Selena at nagingitian. Iniisip na isang simpleng papuri iyon. Hindi nila alam, isa itong sumpa. Dahil hawak ko ang katotohanan na baog si Lorenzo. Kung sino man ang ama ng batang iyon, sisiguraduhin kong malalaman ng mundo. Natapos ang hapunan na parang ako ay hangin lamang sa sarili kong pamamahay. Nang umakyat si Lorenzo para maligo at naiwan si Selena sa terrace para tumawag sa telepono, nakita ko ang aking pagkakataon. Pumasok ako sa banyo habang umaagos ang shower. Nakatalikod si Lorenzo, hindi ako napapansin. Sa ibabaw ng lababo ay ang kanyang hairbrush. Mabilis ko itong kinuha. Nakita ko ang ilang hibla ng buhok na nakasabit sa ngipin ng suklay. Mga buhok na may kasama pang puting ugat o follicles. Ito ang kailangan ko para sa DNA test. Ito ang susi sa kanyang pagkalalaki na wawasakin ko. Mabilis kong ibinulsa ang mga hibla ng buhok sa isang maliit na plastic na inihanda ko at ibinalik ang suklay. Pagbaba ko, nadaanan ko ang terrace. Narinig ko si Selena na kausap ang isang tao sa telepono. Nakatalikod siya, ang boses ay mahina, ngunit dinadala ng hangin. Oo, honey. Naniwala naman ang matanda. Akala niya sa kanya to. Don't worry. Once mapapirma na namin si Dalisay, sa atin na ang ospital, magkakasama na tayo. Nanigas ako. Matanda? Hindi matanda si Lorenzo at may tinawag siyang honey na iba. Kumpirmado. Ginagamit lang nila si Lorenzo. Isang laro ng ahas sa parehong ahas. Aalis na sana ako nang maramdaman kong may humila sa laylayan ng aking duster. Sa dilim ng pasilyo malapit sa kusina, nakatayo si Manang Soling. Ang kanyang mukha ay seryoso. Wala siyang sinabi. Hinawakan niya ang aking kamay at may inilagay na isang bagay na malamig at matigas. Isang lumang cellphone, yung dipindot, Nokia na luma. May bagong SIM card yan. Bulong ni Manang Soling. Ang boses ay halos hindi marinig. Nakasave na dyan ang number ng abogado. Gamitin mo ito kapag tulog na silang lahat. Alam ko ang ginagawa nila, Dalisay, at hindi ako papayag na apihin ka na lang habang buhay. Mahigpit kong hinawakan ng telepono. Ang bigat nito sa aking palad ay tila bigat ng pag-asa. Tinitigan ko si Manang at tumango. Ang mga luha ay muling namuo sa aking mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Ngayong gabi, mayroon na akong ebidensya, mayroon na akong alyansa, at mayroon na akong paraan para lumaban. Ang kadiliman sa loob ng aming kwarto ay hindi na nakapagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ito ay naging isang mabigat na kumot na nakakasakal. Hinihintay ko ang paglalim ng gabi, nakikinig sa bawat paghinga ni Lorenzo sa aking tabi. Ang ritmo ng kanyang pagtulog ay tila isang pangungutya, mahimbing at walang bahid ng konsensya, habang ako ay dilat na dilat, binabantayan ang bawat anino. Nang matiyak kong malalim na ang kanyang tulog, dahan-dahan akong bumangon. Ang bawat galaw ko ay kalkulado. Iniingatan na huwag lumikha ng kahit anong ingay ang kutsyon na maaaring gumising sa kanya. Kinuha ko ang lumang cellphone na bigay ni Manang Soling mula sa ilalim ng aking unan at nagtungo sa banyo. Sa loob, ang liwanag mula sa maliit na screen ng telepono ay tila napakatingkad at nakasisilaw. Ang bawat diin ng aking daliri sa matigas na keypad ay walang tunog, ngunit sa aking isipan, para itong kulog na maaaring marinig sa buong bahay. Itinipa ko ang mensahe para kay Joaquin. Nasa akin na ang sample. Magkita tayo sa lumang chapel sa dulo ng subdivision. Ngayon na. Ang paghihintay sa reply ay tila habang buhay. Ilang sandali pa, umilaw muli ang screen. Papunta na ako.
Nagsuot ako ng itim na jacket at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Ang pasilyo ay tahimik, ngunit ang mga mata ng mga painting sa dingding ay tila nakamasid sa akin. Dumaan ako sa pintuan sa kusina kung saan naghihintay si Manang Soling. Hindi siya nagsalita. Binuksan lamang niya ang pinto sa likod at tinanguan ako. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na galit, isang poot, na hindi ko pa nauunawaan kung saan nagmumula, ngunit alam kong nakatuon ito kay Lorenzo. Ang hangin sa labas ay malamig at humahampas sa aking mukha habang naglalakad ako patungo sa lumang kapilya na hindi na ginagamit. Ang mga puno ay sumasayaw sa hangin, ang kanilang mga sanga ay tila mga kamay na gustong pumigil sa akin. Ngunit hindi ako huminto. Ang takot ko kay Lorenzo ay napalitan na ng determinasyon. Sa loob ng kapilya, tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga basag na bintana ang nagsisilbing ilaw. Sa may altar, nakatayo ang isang figura, si Joaquin. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Dalisay, bungad niya. Ang boses ay mababa at seryoso. "Are you okay? Sinaktan ka ba niya?" Umiling ako at iniabot sa kanya ang maliit na plastic na naglalaman ng buhok ni Lorenzo. "Ito na," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig pa rin. "Ang buhok niya. Para sa DNA test, kailangan nating mapatunayan na hindi siya ang ama ng dinadala ni Selena. Kailangan nating wasakin ang kasinungalingan nila." Tinanggap ni Joaquin ang ebidensya at maingat itong itinago sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ako at sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ko ang lungkot at galit na nagahalo sa kanyang mga mata. "Gagawin ko ang lahat, Dalisay. I will expedite the results," pangako niya. "Pero kailangan nating pag-usapan ang susunod na hakbang. Hindi sapat na alam natin ang totoo. Kailangan natin silang mahuli sa sarili nilang bitag." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. Lumapit siya ng bahagya at ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan sa gitna ng gulo. "The Trojan Horse Plan," paliwanag niya. "Kailangan mong ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot o ang pagpapanggap na umiinom ka. Kailangan mong maging mas baliw sa paningin nila. Kapag inisip nilang wala ka na sa sarili, magiging kampante sila. Ipapapirma nila sa iyo ang transfer documents ng ospital." "Pipirma ako?" Gulat kong tanong. "Ibibigay ko sa kanila ang lahat?" "Pipirma ka gamit ang disappearing ink na ibibigay ko sa susunod," sagot ni Joaquin ng may talim sa boses. "At habang abala sila sa pagdiriwang, kailangan natin ng matibay na ebidensya ng kanilang plano. We need a confession." May dinukot siya sa kanyang bulsa. Isang maliit at magandang hair clip na may disenyong paru-paro. Kumikinang ang mga bato nito kahit sa dilim. "Ano to?" "Isang recording device," bulong niya. "Suotin mo ito kapag nasa paligid sila. Capable ito mag-record ng high-quality audio kahit may kalayuan." Aabutin ko sana ang clip, ngunit pinigilan niya ako. "Let me, Anya." Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa aking mukha. Napapikit ako nang maramdaman ko ang init ng kanyang mga daliri na humahawi sa aking buhok. Ang kanyang haplos ay napakagaan. Tila takot siyang mabasag ako. Nang ilagay niya ang hair clip sa aking buhok, narinig ko ang mahinang paglapat ng metal, ngunit mas malakas ang tibok ng puso ko sa aming lapit. Sa sandaling iyon, ang aming mga noo ay halos magkadikit. Naamoy ko ang mint ng kanyang hininga at ang init ng kanyang katawan na nagsisilbing proteksyon laban sa lamig ng gabi. Naramdaman ko ang isang kislap ng damdamin na matagal ko nang kinalimutan. Ang pakiramdam na ikaw ay mahalaga, na ikaw ay iniingatan, hindi kinokontrol. "Bagay sa'yo," bulong niya, ang kanyang mga mata ay nakapakos sa aking mukha. Ang paru-paro ay simbolo ng pagbabago, Dalisay. Darating ang araw, lilipad ka rin palabas sa impyernong yon.
Gusto kong sumandal sa kanya. Gusto kong umiyak sa kanyang dibdib at hayaan siyang akuin ang lahat ng aking sakit. Ngunit umatras ako ng bahagya. Hindi pa tapos ang laban at hindi ko pa kayang ibigay ang sarili ko habang gapos pa ako ng kasal kay Lorenzo. Salamat, Joaquin, sagot ko. Pilit na pinatatag ang boses. Uuwi na ako. Baka magising siya. Tumango siya, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakabantay hanggang sa makalabas ako ng kapilya. Alam kong nakatanaw siya hanggang sa mawala ako sa dilim. Pagbalik ko sa bahay, naghihintay si Manang Soling sa may pinto ng kusina, tulad ng isang tapat na sundalo. Nang makapasok ako, hindi ko na napigilang magtanong. Manang, tawag ko habang tinatanggal ang jacket. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Ang tagal mo nang naninilbihan kay Lorenzo. Bakit mo siya tatraydurin para sa akin? Tumingin sa akin ang matanda. Ang kanyang mga mata, na karaniwang walang emosyon, ay biglang nagdilim sa puot. Hinawakan niya ang rosaryong nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng hawak. Hindi lang ikaw ang inagawan niya ng buhay, Day Dalisay. Sagot niya, ang boses ay nanginginig sa galit na ilang dekada nang kinikimkim. May kinuha rin siya sa akin noon. At ang paninigil ay matagal nang dapat nangyari. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Tumalikod siya at naglaho sa dilim ng servants' quarters. Iniwan akong puno ng mga tanong. Anong kinuha ni Lorenzo sa kanya? Umakyat ako sa taas nang may bagong bigat sa aking dibdib. Ang bawat hakbang sa hagdan ay maingat. Nakarating ako sa tapat ng aming kwarto. Inaasahan kong sarado ito at tahimik tulad ng pag-alis ko. Ngunit nakabukas ang pinto ng bahagya. Ang dilaw na liwanag ng lampara ay tumatagos sa siwang. Nanlamig ang buong katawan ko. Gising ba si Lorenzo? Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ngunit hindi si Lorenzo ang nakita ko. Sa gitna ng kwarto, nakatayo si Doña Conchita. Nakasuot siya ng kanyang nightgown, ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Nakabukas ang drawer ng aking bedside table, ang lugar kung saan ko isiniksik ang resulta ng gamot na galing sa ospital bago ako tumakas kanina. Hawak niya ang papel na nagpapatunay na nilalason ako ng anak niya. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta habang binabasa ang nilalaman nito. Nang maramdaman niya ang aking presensya, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa awa, kundi sa isang nakakatakot na akusasyon. Itinaas niya ang papel. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Ano ito, Dalisay? Ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. Bakit may ganito ka? Nagda-drugs ka ba? Ito ba ang dahilan kung bakit ka nababaliw? Ikaw na nga ang palamunin, ikaw pa ang sumisira sa pangalan ng anak ko. Binaliktad niya ang sitwasyon. Sa halip na makita ang katotohanan, ginamit niya ito bilang sandata. At sa likod niya nakita ko ang anino ni Lorenzo na gumagalaw mula sa banyo, nagising dahil sa sigaw ng kanyang ina. Nabitawan ko ang aking hawak na jacket. Wala na akong lusot. Ang ebidensya ng aking katinuan ay naging ebidensya ng aking kasalanan sa kanilang baluktot na mundo. Ang papel na hawak ni Doña Conchita ay kumaluskos sa katahimikan ng kwarto nang lamukusin niya ito sa tindi ng galit. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng antok, ngayon ay binabalot ng puot na tila ako ang pinakamasamang kriminal na nakapasok sa kanilang pamamahay. Halopridol, scopolamine. Basa niya sa nilamukos na papel. Ang boses ay matinis at nanginginig. Alam ko kung ano ang mga ito. Ito ang mga gamot na ibinibigay sa mga taong nawawala sa sarili. Kaya pala ganyan ang itsura mo. Kaya pala hindi ka mabuntis-buntis. Adik ka, Dalisay. Gumagamit ka ng bawal na gamot sa pamamahay ko. Parang tinakasan ako ng dugo. Ang katotohanan ay nasa harap na niya.
Ngunit pinili niyang baluktutin ito upang protektahan ang kanyang anak at ang kanilang pangalan. Hindi, Mami! Sigaw ko. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. Si Lorenzo. Si Lorenzo ang nagpapainom niyan sa akin. Nilalason niya ako. Tingnan niyo ang petsa. Galing yan sa ospital kanina. Tumahimik ka! Sigaw ni Lorenzo na biglang sumulpot sa likuran ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pagkabigla at lungkot. Lumapit siya kay Doña Conchita at kinuha ang papel. Tila isang nag-aalalang anak na pumuprotekta sa kanyang ina. Mami, huminahon ka, ani Lorenzo. Ngunit ang tingin niya sa akin ay malamig at nagbabanta. Sabi ko naman sa'yo, may problema siya. Matagal na siyang gumagamit niyan. Ninanakaw niya sa ospital. Kaya ko siya pinapainom ng vitamins para kontrahin ang epekto. Pero tuso siya. Tuso ang asawa ko. Napaupo ako sa kama. Nanghihina ang mga tuhod sa bigat ng kanilang kasinungalingan. Ang galing nilang magpaikot ng kwento. Ako ang biktima, pero ako ngayon ang pinalalabas na salot. Wala kang kwentang babae. Dura ni Doña Conchita. Binigyan ka namin ng marangyang buhay, pero ito ang igaganti mo. Ang siraan ng anak ko? Ang magdroga? Lumapit sa akin si Lorenzo at hinawakan ang aking braso ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat, ngunit ang mukha niya ay nanatiling kalmado, tila isang doktor na nag-aasikaso ng pasyenteng nagwawala. Kailangan mo ng disiplina, Dalisay. Bulong niya. Sapat lang para ako ang makarinig. Kailangan mong matutong sumunod. Kung ayaw mong pirmahan ang transfer papers ng kusa, pipilitin kitang magmakaawa na pirmahan yon. Kaladkad niya akong inilabas ng kwarto. Nagpupumiglas ako. Ang aking mga paa ay kumakaskas sa sahig, ngunit ang lakas niya ay higit sa lakas ng isang babaeng ilang buwang nilason. Lorenzo, parang awa mo na. Pagsusumamo ko habang hinihila niya ako pababa ng hagdan. Asawa mo ako. Bakit mo ginagawa ito? Hindi siya sumagot. Ang tanging tugon lamang ay ang mabibigat na yabag ng kanyang mga paa habang tinatahak namin ang daan patungo sa likod ng bahay. Si Doña Conchita ay nakamasid lamang sa taas ng hagdan. Ang mukha ay walang bahid ng awa. Tila isang rebulto ng panghuhusga. Binuksan ni Lorenzo ang pinto ng lumang bodega sa ilalim ng lupa, isang lugar na amoy amag, alikabok, at mga nakalimutang alaala. Ito ang lugar kung saan tinatambak ang mga sirang gamit at ngayon, dito niya ako itatapon. Ibinato niya ako sa loob. Bumagsak ako sa malamig na semento. Ang sakit ay gumapang mula sa aking siko hanggang balikat. Diyan ka muna, anya habang nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang anino ay humaharang sa kaunting liwanag na nanggagaling sa kusina. Hanggang sa mawala ang lason sa katawan mo, hanggang sa matutunan mong ang asawa ay dapat nagpapasakop sa kanyang asawa. Isinara niya ang mabigat na pintuan. Ang tunog ng seradura na kumagat sa hamba ay umalingaw-ngaw sa kadiliman, isang tunog ng pagtatapos at pagkatapos katahimikan. Ang dilim ay bumalot sa akin, siksik at nakakasakal. Ang hangin ay mabigat at puno ng alikabok na nagpapasakit sa aking lalamunan. Yakap ang aking sarili. Gumapang ako patungo sa isang sulok. Ang lamig ng sahig ay tumatagos sa manipis kong duster. Dito, sa gitna ng kadiliman, nagsimulang maglaro ang aking isipan. Marahil ay epekto ng biglaang pagtigil sa gamot o marahil ay epekto ng matinding takot. Ngunit nagsimula akong makakita ng mga anino na gumagalaw. Narinig ko ang mga boses na bumubulong, boses ng aking yumaong mga magulang. Dalisay, anak, maging matapang ka. Dalisay, isa kang doktor. Ikaw ay manggagamot, hindi biktima. Napapikit ako
at tinakpan ang aking mga tainga. Gusto kong mawala ang mga boses, ngunit gusto ko rin silang yakapin. Ang sakit ng pangungulila ay humalo sa sakit ng pagtataksil. Umiyak ako ng walang tunog. Ang aking dibdib ay sumisikip sa bawat hikbi. Sa aking paggapang sa dilim, ang aking kamay ay may natabig na isang bagay na matigas at kahoy. Kinapa ko ito, ang pamilyar na hugis ng mga tipa, isang piano. Ito ang lumang piano na ipinatago ni Lorenzo dito dahil luma na at wala sa tono. Dahan-dahan, pinindot ko ang isang tipa. Ang tunog ay basag at sintonado. Umaling-awngaw ito sa loob ng bodega, isang malungkot na nota na sumasalamin sa aking estado. Basag, sintonado, iniwan sa dilim. Ngunit ang tunog na yon ay gumising sa isang natutulog na bahagi ng aking pagkatao. Naalala ko, noong bata pa ako, tinuruan ako ng ama ko na tumugtog. Sabi niya, kahit gaano kadilim ang gabi, ang musika ay laging nahahanap ang daan patungo sa liwanag. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang pisngi ko ay magaspang at basa, ngunit ang loob ko ay nagsisimula ng tumigas. Hindi ako mamamatay dito. Hindi ako magiging isa sa mga sirang gamit sa bodegang ito. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagpahinga. Hinayaan ng pagod na lamunin ako pansamantala. Nagising ako sa isang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa aking mukha. Iminulat ko ang aking mga mata. Madilim pa rin, ngunit may isang manipis na sinag ng liwanag na tumatagos mula sa pintuan. Bukas ng bahagya ang pinto. May nagbukas ng lock, hindi sapat para makalabas ako ng hindi napapansin, ngunit sapat para makapasok ang sariwang hangin upang hindi ako masuffocate. Sa sahig, malapit sa pinto, may isang bote ng tubig at isang piraso ng tinapay. Manang soling. Alam kong siya iyon. Kahit sa ilalim ng pagbabantay ng mga demonyo, may anghel pa ring gumagabay sa akin. Bigla kong naalala ang cellphone na ibinigay niya. Mabilis kong kinapa ang bulsa ng aking duster. Salamat sa Diyos, hindi ito nakapkap ni Lorenzo kanina. Kinuha ko ito at tinakpan ang screen ng aking palad upang hindi kumalat ang liwanag. May isang bagong mensahe mula kay Joaquin. Binuksan ko ito at ang mga salitang nabasa ko ay tila gasolina na ibinuhos sa naghihingalokong apoy. Positive ang DNA test, Dalisay. Pero hindi sa paraang iniisip mo. Walang nakitang viable sperm cell sa sample ni Lorenzo. He is sterile, 100%. Baog siya simula pa nung bata dahil sa mom's orchitis. Imposibleng siya ang ama ng dinadala ni Selena. Ang batang yon ay isang panloloko sa loob ng panloloko. Nabitawan ko ang aking hininga. Baog siya. Sa loob ng 10 taon, ipinamukha niya sa akin na ako ang may diferensya, na ako ang tuyot na lupa, na ako ang dahilan kung bakit hindi kami magkaanak, habang ang totoo, siya pala ang puno na walang bunga. Ang lahat ng pag-aalala ko, ang lahat ng luha ko, ang lahat ng pagpapainom niya sa akin ng lason, para lang hindi ko matuklasan ang katotohanan ito. Ang galit na naramdaman ko ay hindi na isang tsunami ng emosyon, kundi isang volcano na handang sumabog. Ang galit na ito ay malamig at kalkulado. Hindi ito ang huling patak ng luha, kundi ang simula ng baha ng paghihiganti. Tumayo ako. Iginigiit ang aking sarili na tumayo ng tuwid sa kabila ng lamig at dilim. Ang aking katawan ay nanlalambot, ngunit ang aking isip ay matalas at matibay. Kinuwayom ko ang aking mga palad. Ang matalim na kuko ay bumaon sa aking palad, ngunit hindi ko ito naramdaman. Nagsimula akong maglakad patungo sa pintuan. Hindi ko alam kung kailan ako makakalabas, ngunit alam kong kailangan kong maging handa. Kailangan kong matuto. Haloperidol ang gusto nilang ipainom sa akin? Kung gayon, magpapakita ako sa kanilang mas baliw kaysa sa inaasahan nila. Inilabas ko muli ang cellphone at nagtipa ng mensahe kay Joaquin. Ito na ang aking deklarasyon ng digmaan.
Hindi ako lalabas. Sabihin mo kay Lorenzo na natatakot ako, na gusto ko na siyang umuwi at pirmahan ko na ang lahat ng gusto niya. Pero sa totoo lang, gusto kong maglaro. Bigyan mo ako ng oras para maghanda. Kailangan natin si Selena at ang kanyang kasinungalingan sa iisang lugar, sa lalong madaling panahon. At Joaquin, salamat. Ngayon, sisimulan ko na ang paghihiganti. Walang patawad, walang hiya, walang multo na makakapigil sa akin. Kukunin ko ang lahat ng sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaang ang huling patak ng luha ng kawalang malay ay matuyo sa aking pisngi. Ang babaeng pumasok sa bodegang ito ay isang biktima. Ang babaeng lalabas ay isang mandirigma. Hindi ako nagtagal sa bodega. Pagkatapos kong ipadala ang mensahe kay Joaquin, hindi nagtagal ay bumukas ang pintuan. Nakita ko ang mukha ni Lorenzo. Ang kanyang anino ay humarang sa liwanag ng araw na nagsisimulang sumikat. Ang kanyang ekspresyon ay may halong pag-aalinlangan at pagmamataas. Gising ka na pala. Anya ng walang emosyon. Handa ka na bang bumalik sa katinuan? Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking damit ay marumi at may amoy ng alikabok at amag. Humarap ako sa kanya. Ang aking mga mata ay malaki at tila walang buhay. Ang perpektong pagganap ng isang taong nabaliw dahil sa takot at gamot. Gusto ko nang umuwi, mahal. Ang sagot ko. Ang boses ay pabulong at nagmamakaawa. Gusto ko nang umuwi at gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo na akong iwan dito. Pakiusap. Ang ngisi ni Lorenzo ay lumabas. Isang ngisi ng panalo. Akala niya nabali na niya ang aking pagkatao. Hindi niya alam, ang tinapakan niya ay hindi pagkatao, kundi ang pagiging biktima ko. Inakay niya ako palabas, at ang simoy ng hangin sa labas ay tila amoy ng kalayaan. Nagpanggap akong sunod-sunuran. Nagpanggap akong nalilimutan ko ang aking pangalan na nagpapakita ng mga palatandaan ng paranoia. Ang pag-arte ko ay tila natural na epekto ng gamot na akala nila ay iniinom ko pa rin. Kinabukasan, dinala ako ni Lorenzo sa kanyang personal na abogado at financial advisor. Sa harap ng mga ito, ibinigay niya sa akin ang mga dokumento na naglilipat ng aking lahat ng shares at karapatan sa San Juan Medical Center, ang ospital na itinayo ng aking ama, patungo sa pangalan niya. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang ballpen. Sa ilalim ng lamesa, nakita ko ang aking reflection sa salamin. Isang nakakatakot na pagtingin. Ang ballpen na iniabot sa akin ni Lorenzo ay hindi ko ginamit. Sa halip, ginamit ko ang sarili kong ballpen na ibinigay ni Joaquin. Isang espesyal na ballpen na puno ng tinta na disappearing ink. Ready ka na bang pirmahan ito, Dalisay? Tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamay-ari. Ready na po? Sagot ko, nakayuko ang ulo. Wala na po akong pakialam sa pera. Ang gusto ko lang po ay ang bumalik kayo sa akin. Hindi ba yun ang gusto nyo? Ang mapunta sa inyo ang lahat? Sa harap ng kanyang mga profesional, inulit niya ang kasinungalingan. Sinasabing, ang paglilipat ng assets ay paraan lamang upang iligtas ang kanyang asawa mula sa stress at protektahan ang ari-arian mula sa pagkawala. Nag-aalangan ako. Ngunit sa ilalim ng bawat pirma, isinasa isip ko ang resulta ng DNA test. He is sterile. 100%. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas. Nang matapos ako, ang tinta sa papel ay unti-unting naglaho, nag-iiwan ng isang malinis at walang laman na espasyo. Ngunit sa mata ni Lorenzo, nakita niya ang kanyang panalo. You're a good girl, Dalisay. Anya sabay tapik sa aking balikat. Ngayon, mag-relax ka na. May party tayo mamaya. Pag-alis ng mga abogado, nagtungo ako sa kusina upang makita si Manang Soling. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na Tupperware ng tinapay. Magpakatatag ka, Day! Bulong niya habang naglilinis. Nabalitaan ko,
Nagse-set up na sila ng party. May sikat na caterer daw. Party? Oo, birthday ni Doña Conchita sa 1 linggo. Pero ngayong gabi, may maliit na salo-salo sila sa bahay. Paliwanag ni Manang. Sina Selena at yung lalaki ni Selena. Nagdilim ang aking paningin. Ang kapartner ni Selena, ang totoong ama ng bata. Isang magandang pagkakataon ito. Nagtungo ako sa kwarto at inilabas ang butterfly hair clip na bigay ni Joaquin. Dahan-dahan ko itong ikinabit sa aking buhok. Hinarap ko ang salamin at pinatunayan ang aking sarili. Ang dating dalisay ay malungkot at biktima. Ang bagong dalisay ay matalino at mapanganib. Nag-umpisa ang salo-salo sa terrace bandang 8:00 ng gabi. Ang simoy ng hangin ay may halong amoy ng mamahaling alak at inihaw na pagkain. Naroon si Lorenzo, si Selena, at ang lalaking tinawag niyang Honey sa telepono. Si Senator Reyes, isang sikat at may asawang politiko. Nagkunwari akong naglalaro ng puzzle sa sala. Si Lorenzo, sa kanyang pagmamayabang, ay pilit akong pinakita kay Senator Reyes bilang isang kawawa at baliw na asawa na kinailangan na lang maglaro ng puzzle buong araw. Say hi, Dalisay, utos ni Lorenzo. Hello po, Senator. Sagot ko nang may ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Kamusta po si Mrs. Reyes? Balita ko, kasing ganda pa rin siya ng dati. Naniga si Senator Reyes sa kanyang upuan. Isang mabilis na tingin ang ipinukol niya kay Selena at naintindihan ko agad. Ang kanyang asawa ay isa ring mataas na tao sa lipunan. Hiya at skandal. Ito ang pinakamalaking takot nila. Nang umalis ako, naiwan kong nakabukas ang recorder sa aking buhok. Pagkatapos ng ilang oras, tumindi ang inuman. Narinig ko ang tawanan at ang mga boses ay nagsimulang tumaas. Ang galing mo talaga, Selena. Ang boses ni Lorenzo, puno ng wine at kapalaluan. Sa wakas, mapupunta sa akin ang ospital. At ikaw, magiging may-ari ka ng sarili mong klinika. Pareho tayong panalo. Hindi lang yun, love, ang boses ni Selena. Magagamit din natin ang ospital para sa mga illegal deals ni Senator Reyes. Perfect cover-up. Alam mo, ang galing ko talaga. Hindi ko lang nakuha ang ospital, nakuha ko pa ang pera ni Lorenzo at ang bata galing kay Senator. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagtango ni Senator Reyes. Basta't matatago ninyo ang lahat, lalo na ang batang yan. Kailangan yan mawala. Pagkatapos ng birthday party, handa akong magbayad ng malaki. Nagitla ako. Mawawala ang bata? Hindi lang panloloko, kundi may plano silang ipa-abort o ipatapon ng bata pagkatapos magamit bilang palamuti. Ang kanilang kalupitan ay walang hanggan. Biglang narinig ko ang boses ni Lorenzo, matinis at lasing. Wala namang problema kay Dalisay. Matapos nito, pagkatapos ng birthday ni Mommy, ide-deposito ko na siya sa mental facility. Sa laso na pinainom ko sa kanya, matatagalan pa bago siya bumalik sa katinuan. By then, huli na ang lahat. Napatakip ako sa aking bibig, pilit na pinipigilan ng iyak. Ang recording device sa aking buhok ay patuloy na gumagana. Hawak ko na ang lahat ng kailangan ko. Pag-amin sa panloloko, pag-amin sa paglason, pag-amin sa krimen. Ngunit bago pa man ako makalayo, tumayo si Lorenzo. Ang kanyang mga hakbang ay magulo. Narinig ko ang paggalaw ng mga halaman sa labas. Nagtungo siya sa hardin, malapit sa kusina. Manang Soling, tawag niya nang may galit sa boses. Pakikuha mo nga ako ng isa pang bote ng beer. At huwag kang magtatanga-tanga dyan. Para kang multo. Kaya hindi nagkakaanak si Dalisay dahil sa kasamaan mo. Tandaan mo yan. Pagkatapos, may narinig akong mahinang crash ng baso na nabasag. Matapos ang insidente sa hardin, kung saan sinigawan ni Lorenzo si Manang Soling at nabasag ang baso, namayani ang isang siksik at tahimik na tensyon sa buong bahay. Ang aircon ay pinalakas ni Lorenzo. Tila gusto niyang itago ang katotohanan sa likod ng artipisyal na lamig. Ngunit hindi ako naapektuhan.
Ang aking utak ay nagtatrabaho ng mabilis. Hawak ko na ang lahat ng kailangan. Ang recording ng kanilang pag-amin, ang DNA test na nagpapatunay ng panloloko, at ang disappearing ink na nagpawalang bisa sa kanilang mga kontrata. Ngayon, kailangan ko nang lumabas. Nagkunwari akong nagkasakit. Sa loob ng 2 araw, nanatili ako sa kwarto, hindi lumalabas, at sinasabing nagko-confuse ako at nawawala sa sarili. Ang perpektong epekto ng gamot na inaasahan ni Lorenzo. Dahil dito, nagtiwala siya. Iniisip na wala akong kapasidad na gumawa ng kahit anong masama. Nang sumapit ang huling gabi, bago ang birthday celebration ni Doña Conchita, lumabas ako ng bahay ng walang abiso. Hindi na ako dumaan sa back door. Lumabas ako sa main door. Alam kong wala nang magagawa ang mga kamera ni Lorenzo. Kailangan niyang magtiwala na nag-hallucinate lang siya kung sakaling makita niya ako sa CCTV. Nagmamadali akong nagtungo sa opisina ni Joaquin. Naghintay siya sa akin. Nang makita ko siyang nakatayo sa may bintana, nakatanaw sa city lights. Ang kanyang balikat ay tila may bitbit na mabigat na responsibilidad. Hindi lang niya ako sinusuportahan. Dinala niya sa kanyang buhay ang lahat ng gulo at panganib na dala ng pamilya Quinto. Pasok dalisay, anya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng pag-aalala. Ibinigay ko sa kanya ang recording device at ang nalukot na papel ng DNA test. Ipinaliwanag ko ang lahat, ang pag-amin ni Selena tungkol kay Senator Reyes, ang plano nilang ipatapon ng bata, at ang patuloy na pagpapanggap ko. Kaya mo ito, Dalisay, anya habang inaayos ang tape recorder. Ako na ang bahala sa legal documents. Ang DNA test at ang recording na ito ay sapat na para magpawalang bisa sa kasal mo, para makasuhan sila ng estafa at madisbar si Lorenzo sa paglabag sa medical ethics at syempre, attempted murder. Gusto ko silang makita na bumagsak, Joaquin, sabi ko. Ang aking boses ay malamig at matalim. Hindi sa kulungan, kundi sa kahihiyan, sa harap ng lahat, sa harap ng media. Hiya ang pinakamasakit na parusa sa mga taong tulad nila. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghanga. Wala na ang Dalisay na kilala ko. Hindi ka na sumasandal sa pagmamakaawa. Wala na, sagot ko. Namamatay na ang Dalisay na yon sa bodega. Ang natira ay ang babaeng kukunin ang buhay niya pabalik. Pagkatapos, hinila niya ako patungo sa isang pinto. Bago ang digmaan, kailangan mong maging handa. Hindi ka pwedeng magpakita sa kanila na mukha kang biktima. Dinala niya ako sa isang exclusive salon at boutique. Sa loob ng ilang oras, dumaan ako sa isang matinding pagbabago. Ang aking buhok, na dating manipis at kulang sa buhay, ay inayos upang maging makintab at maayos. Ang manipis kong mukha ay ginamitan ng makeup upang itago ang lahat ng bakas ng pagod at kalungkutan. Pinalitan ito ng isang matalas at seryosong ekspresyon. Nang isuot ko ang red velvet gown na inihanda niya, isang kulay na nagpapahayag ng kapangyarihan at pag-ibig, humarap ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi na ang multo sa ospital. Ang nakita ko ay isang reyna. Isang phoenix na handang sumiklab mula sa sarili niyang abo. Habang naghahanda ako, naramdaman ko ang pagod at kaba. Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis. Ang lahat ng ito ay masyadong mabigat. Nang pumasok si Joaquin, nakita niya akong nakaupo sa gilid ng mesa. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa kaba. Agad siyang lumapit at lumuhod sa aking harapan. Dalisay, tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Look at me. Hindi kailangan na maging matapang ka ngayong gabi. Pwede kang matakot. Pero tandaan mo, ako ang abogado mo. Hindi kita iiwan. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bigla akong umiyak. Hindi dahil sa sakit,
kundi dahil sa ginhawa. Ang mga luha ay dumaloy. Maingat upang hindi masira ang aking makeup. Ito ang huling luha ng takot. Niyakap niya ako. Ngunit ang yakap na yon ay hindi yakap ng lalaki sa kanyang nobya. Ito ay yakap ng isang tapat na kaibigan at tagapagtanggol. Ang kanyang pisngi ay dumampi sa aking buhok. Tandaan mo, Dalisay, bulong niya sa akin. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng sinseridad. Hindi ka nag-iisa. Ang kapangyarihan mo ay nasa utak mo, hindi sa lalaking katabi mo. Bumitiw ako. Kinuha ko ang kanyang kamay at tiningnan siya ng may pasasalamat. Thank you, Joaquin, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado na ngayon. Sa tagal ng panahon, ikaw lang ang lalaking hindi nag-isip na kailangan kong baguhin ang sarili ko para maging karapat-dapat. You are more than enough, tugon niya. Inihatid niya ako sa labas ng sikat at marangyang hotel kung saan gaganapin ang selebrasyon. Ang mga ilaw ng kalsada ay kumikinang, naghihintay na masaksihan ang darating na bagyo. Pagdating namin sa main entrance, nakita ko ang aking sarili sa salamin ng sasakyan. Isang babae na may pulang balabal at matatalim na mata. Ibinigay ni Joaquin sa akin ang isang USB drive. Ito ang lahat ng ebidensya, ang DNA test, ang recording, at ang mga legal documents. Just play this on the projector. Paano ako makakapasok? Tanong ko. Wala akong invitation. Ngumiti si Joaquin, isang nangiting puno ng kumpiyansa. Ang party na yan ay para sa pamilya Quinto at ikaw ang legal na asawa ni Lorenzo. Ikaw ang reyna ng pamilya nila. Bumaba ako sa sasakyan. Ang aking mga hakbang ay dahan-dahan, ngunit ang aking kalooban ay matatag. Ang hangin ay humampas sa aking balat, tila isang huling babala. Pagpasok ko sa sikat na ballroom, nakita ko si Lorenzo na mayabang na nakatayo sa tabi ni Doña Conchita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiglahan. Si Selena naman ay nakasuot ng isang puting dress, tila isang anghel, naghihintay na i-anunsyo ang kanyang pagbubuntis. Ang mga gwardya sa pintuan ay hindi ako napigilan. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong kung sino ang matapang na babaeng ito na pumasok sa pinaka-eksklusibong selebrasyon. Hinarap ako ng isa sa mga gwardya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ma'am, pasensya na. Wala kayo sa guest list. Anya, ang kanyang boses ay may pagdududa. Pakiiwan ang inyong bag at magpakilala. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay inangat ko ang aking ulo ng may dignidad. Tumingin ako sa entablado kung saan nakatayo si Lorenzo at ang kanyang ina. Ako si Dalisay Quinto, sagot ko. Ang aking boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong hall. At ako ang legal na may-ari ng party na ito. Kung sino man ang nagpalabas na wala ako sa listahan, may malaking problema siya sa batas. Ang mga salita ko ay tila mga kristal na nabasag sa gitna ng ballroom. Nagulat ang mga bisita. Sila ay mga matataas na tao sa lipunan, mga doktor, politiko, at mga negosyante na ngayon ay nakatingin sa akin ng may halong pagtataka at pagkamangha. Hindi na nagtangka ang gwardiya na pigilan ako. Ang aking mga hakbang ay dahan-dahan, matatag, at punong-puno ng dignidad habang tinatahak ko ang pulang karpet patungo sa entablado. Sa entablado, nakita ko ang tatlong mukha na nagbago ang kulay, si Doña Conchita, si Lorenzo, at si Selena. Dalisay, anong ginagawa mo dito? Ang sigaw ni Lorenzo, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tila nakakita ng multo. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang kamay ay nakataas. Pilit akong kinakaladkad paalis. Umalis ka. Wala ka sa sarili mo. May sakit siya. Dalhin niyo siya sa labas. Ngunit hindi ko hinayaan na hawakan niya ako. Umatras ako nang may biglang pagkamarsyal. Huwag mo akong hawakan, Lorenzo. Ang sagot ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihang nagpapatahimik sa mga nag-uusap. Mula ngayon, wala ka ng karapatan na hawakan ako.
Nagkunwari akong humarap sa mga bisita. Ang aking mga mata ay tumitig sa bawat isa. Gusto ko lang pong batiin ang ating may kaarawan. Simula ko, ang aking boses ay puno ng pait. Maligayang kaarawan, Mami Conchita. Umalis ka, walang hiya! Sigaw ni Doña Conchita. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Baliw ka. Hindi mo pwedeng sirain ang party ko. Birthday niyo po, pero ito po ang gusto kong ibigay na regalo. Sabi ko, ang aking mata ay nagliliyab sa panlilinlang, ang katotohanan at kahihiyan. Kinuha ko ang USB drive mula sa bulsa ng aking bestida at mabilis akong lumapit sa technician ng sound system na nasa gilid ng entablado. Ikinabit ko ang drive sa laptop. Sa ilang segundong paghihintay, narinig ko ang mahinang pag-agos ng kuryente na gumapang sa mga speaker. Isang tunog ng pag-iinit na nagbabadya ng malaking gulo. Biglang nagbago ang backdrop ng entablado. Ang imahe ni Doña Conchita ay napalitan ng isang malaking larawan, ang ultrasound result ni Selena. Nagulat ang mga bisita. Nag-umpisa silang magbulungan. 1 taon. Panimula ko, ang aking boses ay nagbago na. Hindi na ito boses ng isang biktima, kundi ng isang tagahukom. 1 taon kaming nagtiis sa pag-aasawa ni Lorenzo dahil sa kawalan ng anak. Sabi nila, ako ang may problema. Ako raw ang tuyot. Ako raw ang hindi karapat-dapat maging ina. Tumingin ako kay Lorenzo. Ang kanyang muka ay naging abo. Pero, alam niyo ba? Tanong ko sa mga bisita. Ang aking boses ay parang isang tinik na bumabaon sa dibdib ng lahat. Ang ultrasound na ito, ang bata na ito, ang pag-asa ng pamilya, Kinto, ay isang malaking kasinungalingan. Nagulat ang mga tao. Nagsimulang umikot ang mga kamera ng mga media na lihim na inimbitahan ni Joaquin. Ang sinasabi ni Dalisay ay pawang kasinungalingan. Sigaw ni Lorenzo. Pilit na inagaw ang mikropono. Baliw siya. Matagal na siyang nasa ilalim ng gamot. Gamot para sa schizophrenia, hindi ba, Lorenzo? Putol ko sa kanya. Ang aking mga mata ay matalim. Haloperidol at scopolamine, mga gamot na nagpapabaliw, nagpapatanggal ng memorya at nagpapahina ng loob. Ipinapainom mo sa akin araw-araw dahil natatakot ka sa katotohanan. Anong katotohanan? Sigaw ni Doña Conchita. Ang katotohanang baog ang anak niyo. Ang mga salitang yon ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng ballroom. Ang katahimikan ay naging napakalakas at pagkatapos ay nagsimulang magbulungan ang lahat. Tiningnan ko si Doña Conchita. Gustong-gusto niyo ng apo, di ba? Pero paano kayo magkakaroon kung ang anak niyo mismo ang may diferensya? Dahil sa kalokohan niya noong kabataan, hindi na siya pwedeng magkaanak. At sa loob ng 10 taon, ako ang sinisi niya. Ako ang pinahiya niya. Ang mga luha ni Doña Conchita ay nagsimulang umagos, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding kahihiyan. At ikaw, Selena, tumingin ako sa aking best friend na ngayon ay nanginginig na sa kinatatayuan niya. Pumunta ka dito at check-upin mo ako, di ba? Gusto mo akong ipahiya. Gusto mong ipakita na pinagpala ka. Pero ang bata sa iyong sinapupunan, hindi anak ni Lorenzo. Nang magsalita ako, biglang nag-play ang audio mula sa speaker. Ang boses ni Selena ay malinaw, malakas, at umaalingaw-ngaw sa buong hall. Hindi lang yun, love. Ang boses ni Selena, naglalaro ang kanyang pag-amin sa hangin. Magagamit din natin ang ospital para sa mga illegal deals ni Senator Reyes. Perfect cover-up. Alam mo, ang galing ko talaga. Hindi ko lang nakuha ang ospital, nakuha ko pa ang pera ni Lorenzo at ang bata galing kay Senator. Ang mga bisita ay nagulat. Nagsimula silang maghanap kung nasaan si Senator Reyes. Kaya ka pala nakasuot ng puti. Sabi ko kay Selena, ang aking boses ay walang kaluluwa.
Kasi gusto mong maging malinis, kahit na ang pagkatao mo ay mas madumi pa sa imburnal. Nagsinungaling ka sa kaibigan mo, nagsinungaling ka sa lalaking mahal ka, at pinlano mong ibenta ang bata pagkatapos mo itong gamitin. Tumakbo si Lorenzo papalapit. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi na niya kayang itago. Sinungaling! Isang malaking kasinungalingan yan. Sigaw niya. Tinangka niyang agawin ang mikropono, ngunit hinawakan ko ito ng mahigpit. At ang katotohanan, Lorenzo, ay ito. Sabi ko, ang aking huling alas. Lumabas ang huling slide sa screen. Ang larawan ay isang close-up ng isang disappearing ink pen. Ang caption sa ilalim, ang pirma ni Dr. Dalisay Quinto sa transfer of assets ay balido lamang sa loob ng 24 na oras. Matapos ang 24 na oras, ang tinta ay naglalaho. Ang ospital ay akin pa rin. Bumagsak si Lorenzo sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang pagmamataas ay basag. Ang kanyang plano ay nabigo. Ang lahat ng kasinungalingan ay lumitaw sa liwanag. Nang sandaling iyon, dahan-dahan na pumasok sa ballroom si Joaquin. Hindi siya nagmamadali. Sa likuran niya, may 3 pulis na nakasuot ng uniforme. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Dumiretso sila sa entablado. Ang pagdating ng mga pulis ay tila isang deus ex machina ng hustisya. Ang mga bisita ay nagsimulang magsisigaw. Ang ballroom na kanina ay punong-puno ng pagdiriwang, ay naging isang sirkus ng gulo at takot. Humarap si Joaquin sa mga pulis. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Tinatakpan ng ingay ng karamihan. Mga pulis, hinihiling ko sa inyo na arestuhin ang mga taong ito. Utos niya, sabay turo kay Lorenzo at Selena. Si Lorenzo Quinto sa salang attempted murder dahil sa paglason sa aking kliyente, si Dr. Dalisay Quinto, at si Selena Morado sa salang conspiracy to commit estafa, perjury at adultery. Nang marinig ni Lorenzo ang salitang attempted murder, nawala ang kanyang pagpipigil. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit na nakatuon kay Dalisay. Wala kang karapatan, sigaw niya, at tumakbo siya papalapit sa akin. Ngunit bago pa man niya ako maabutan, 2 pulis ang humarang sa kanya. Manahimik ka, Lorenzo, sigaw ni Doña Conchita. Ang kanyang boses ay tila isang asong nasugatan. Ang hiya ay kumalat na sa buong mukha niya. Ngunit nang makita niya ang mga pulis na arestuhin ang kanyang anak, biglang sumigaw siya at hinawakan ang kanyang dibdib. Huwag! Ang anak ko! Hindi siya kriminal! Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Selena si Senator Reyes. Ang matinding takot sa kanyang mukha ay napalitan ng galit at pagtataka. Senator, tulungan mo ako! Sigaw ni Selena, ang kanyang mga kamay ay umaabot sa politiko. Gagawa kami ng pamilya. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ngunit bago pa man makasagot si Senator Reyes, may sumulpot na babae mula sa mga bisita. Ito ay si Mrs. Reyes, ang asawa ng senador, isang eleganteng babae na karaniwang kilala sa kanyang kalmadong pananalita. Ikaw na malandi ka, sigaw ni Mrs. Reyes. Ang kanyang boses ay hindi na eleganteng boses ng isang senador's wife, kundi boses ng isang inang inaagawan ng pamilya. Isang mabilis na pag-indak ang ginawa ni Mrs. Reyes at isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa pisngi ang kumalat sa buong hall. Tumingin si Selena sa akin. Wala siyang makita, kundi ang aking walang emosyong tingin. Siya ang kontrabida na natalo. Nang makita ni Lorenzo ang pag-iyak ni Selena, lalo siyang nagalit. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkalugi. Ang bata ang huling alas niya, at ngayon, ito ay patunay na panloloko. Selena! Sigaw ni Lorenzo, at lumapit siya sa babae. Hinawakan niya ang leeg ni Selena at ang kanyang mga daliri ay humigpit. Ang bata! Pinagsinungalingan mo ako. Pinahiya mo ako. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa'yo. Pero ang bata ang sumira sa lahat. Ang mga pulis at ang mga gwardiya ay mabilis na kumilos,
upang paghiwalayin sila. Ang melodrama ay umabot na sa rurok nito. Ako, si Dalisay, ay nanatiling nakatayo sa entablado. Tinitingnan ang lahat ng ito. Ang aking muka ay malamig. Ngunit sa loob ko, nararamdaman ko ang kakaibang pagbuhos ng emosyon. Hindi ito kasiyahan. Ito ay isang malalim na lungkot. Ito ang lalaking minahal ko. Ito ang lalaking pinaghirapan kong panindigan sa loob ng 10 taon. Nang makita kong inaakay na ng mga pulis si Lorenzo at si Selena, lumapit ako sa mikropono. Hindi ko ito ginawa para sa pera. Aniya ko, ang aking boses ay malinaw at may awtoridad. Ginawa ko ito para sa akin, para sa Dalisay na pinaniwala niya na baliw siya, para sa Dalisay na nag-akalang baog siya. Ginawa ko ito para sa bawat babaeng inabuso, pinahiya at kinuha ang boses. Ang hustisya ay hindi lang pagkuha ng pera. Ang hustisya ay ang pagkuha ng sarili mo pabalik. Mabilis akong bumaba sa entablado. Hinarap ko si Doña Conchita na ngayon ay nakasalampak sa silya, umiiyak at may hawak na isang baso ng tubig. Mami, ang tawag ko. Hindi ko po kayo sinasaktan. Ang anak niyo po ang gumawa niyan sa sarili niya. Sana, sa natitirang panahon, maging totoo kayo sa simbahan dahil ang hiya na nadarama niyo hindi galing sa akin. Galing po iyan sa inyong sarili. Humarap ako. Sa may pintuan, nakatayo si Manang Soling. Lumapit siya sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pasasalamat. Tapos na day, Anya. Anya, makakatulog ka na ng mahimbing. Paglabas ko ng ballroom, bumungad sa akin ang liwanag ng mga flash ng kamera. Ang mga reporter ay nagsigawan ng aking pangalan, ngunit hindi ko sila pinansin. Nakita ko si Joaquin na naghihintay sa akin sa tabi ng isang itim na kotse. Lumapit siya at ang kanyang muka ay seryoso, walang ngiti ng panalo. Handa na ba ang divorce papers? Tanong ko. Oo, Anya. At ang restraining order para hindi na niya makuha ang kahit anong bagay sa'yo. Salamat, Attorney Inigo. Sabi ko. Tiningnan niya ako. Dalisay, ang tunay na laban ay magsisimula pa lang. Ang pagpapagaling. Tumango ako. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malaking pagbuhos ng emosyon. Hindi na ito galit. Hindi na ito kalungkutan. Ito ay pagod. Ang pagod ng isang taong nakipaglaban ng isang mahabang digmaan. Lumapit ako kay Joaquin. At sa gitna ng ingay at kaguluhan, niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang yakap ng pasasalamat, ng kaligtasan, at ng isang bagong simula. Binitawan ko siya, sumakay ako sa kotse, at dahan-dahan, ang kotse ay umalis. Iniwan ang palasyo ng kasinungalingan sa likod. Nilingon ko si Lorenzo sa huling pagkakataon. Nakita ko siyang nakatayo sa labas ng hotel, nakaposas, ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang muka ay pununo ng luha ng hiya. Siya ay nagmakaawa, ngunit hindi na ako lumingon. Ang lahat ay tapos na. Ang mga sumunod na buwan ay tila isang mahabang paghinga matapos ang isang matinding pag-iyak. Nagpatuloy ang mga pagdinig sa korte. Si Lorenzo at Selena ay nanatili sa kulungan, habang ang iskandalo ay pumuno sa lahat ng pahayagan at news program. Ang tanikala ng tungkulin na gumapos sa akin ay naputol na. Ang una kong ginawa ay umalis sa bahay ng Quinto. Wala na akong pakialam sa mga gamit, sa mga painting, o sa mga mamahaling muebles. Ang lahat ay may amoy ng kasinungalingan at pagtataksil. Nagrenta ako ng isang simpleng apartment sa labas ng San Juan, kung saan ang ingay ng lungsod ay hindi masisira ang aking katahimikan. Pagkatapos ay ang opisyal na diborsyo. Isang araw, dinala ako ni Joaquin sa kulungan upang harapin si Lorenzo sa huling pagkakataon, hindi para magtalo, kundi para pirmahan ang mga papel. Nakita ko si Lorenzo sa kabilang panig ng salamin. Ang kanyang mukha ay matamlay,
Ang dating arogansya ay napalitan ng kawalang pag-asa. Pirmahan mo na lang, Lorenzo. Anya ko. Ang aking boses ay kalmado, walang galit, walang puot. Wala na akong hinihingi. Ang ospital ay akin na. Ang diborsyo na lang ang kailangan. Ngunit umiling siya. Hindi ako pipirma. Ikaw ang mahal ko, Dalisay. Hindi ako matutulog sa presinto kung wala kang ginawa. Ang kanyang mga salita ay tila pagtatangka na guluhin muli ang aking isipan. Ngunit hindi na ako ang dating Dalisay na madaling maniwala. Hindi ka natutulog sa presinto dahil sa akin, Lorenzo. Sagot ko. Natutulog ka sa presinto dahil sa haloperidol at scopolamine na ipinainom mo sa akin. Natutulog ka dyan dahil sa kasinungalingan mo sa loob ng 10 taon at sa bata ni Senator Reyes na balak mong itapon. Wala na ako sa buhay mo. Kalimutan mo na ako. Ibinigay ko kay Joaquin ang ballpen at tumayo ako. Sa sandaling iyon, parang may nagluwag sa aking dibdib. Ang huling tanikala ay naputol na. Umalis ka. Magbabayad ka. Ang sigaw ni Lorenzo habang papalayo na ako. Ngunit hindi ko na siya narinig. Ang tanging narinig ko ay ang katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Samantala, nagkaroon ng stroke si Doña Conchita dahil sa hiya na dulot ng iskandalo. Hindi ito malubha, ngunit sapat na upang hindi na siya makapagsalita at makapang-insulto. Ito ang kanyang karma, ang katahimikan na nagmula sa kanyang sariling bibig. Si Manang Soling naman ay umalis na sa serbisyo. Ang kanyang paghihiganti ay natapos na. Ang pagbabalik ko sa San Juan Medical Center ay hindi naging madali. Sa una, inasahan ko ang pag-uusisa at pagdududa. Ngunit sa halip, ang mga empleyado, lalo na si Nurse Amihan, ay sinalubong ako ng respeto at pagmamahal. Welcome back, Doc Dalisay. Bati ni Amihan habang inaabot ang aking white coat. Ang white coat, ang simbolo ng aking profesyon. Nang isuot ko ito, naramdaman ko ang aking sarili na muling nabubuo. Ang healing ay hindi nagsimula sa pag-ibig, kundi sa pagbabalik sa aking purpose. Hindi na ako nag-internal medicine. Ibinenta ko ang bahay ng kwento at ginamit ko ang pera upang magtayo ng isang wellness and counseling center for abused women sa tabi ng ospital. Ito ang aking rebirth. Ang sentro ay hindi lang tungkol sa pisikal na kalusugan. Ito ay tungkol sa mental health, sa mga biktima ng gaslighting at emotional abuse na tulad ko. Isang hapon, nakita ko ang sarili ko sa aking bagong opisina. Malinis, may amoy ng lavender essential oil, at may malaking bintana na nakatanaw sa city lights. May kumatok sa aking pinto. Si Joaquin. Hello, Dr. Quinto. Bati niya. May ngiti sa kanyang labi. Dr. Alvarez na ako. Sagot ko. Pinalitan ko na ang aking apelido. Umupo siya. Nag-usap kami tungkol sa legal papers at sa pagdami ng mga pasyente sa sentro. Ang aming usapan ay professional. Ngunit ang bawat tingin niya ay may bahid ng damdamin. Dalisay, Anya, ang kanyang boses ay naging seryoso. 1 taon na ang nakalipas. Handa na akong maghintay, pero hindi na ako makapaghintay na magtanong. Kinuha niya ang isang kulay abo at nalukot na papel mula sa kanyang briefcase. Ito ang sulat. Ang sulat na sinabi niyang isinulat ko, 15 taon na ang nakakaraan. Ano ito? Tanong ko. Ito ang sulat na ikaw ang sumulat, Dalisay. Paliwanag niya. Noong bata pa tayo, hiniling mo sa akin na itago ang iyong mga pangarap. Ito ang pangarap mo. Gusto kong maging ang babaeng hindi kailangan ng sinuman, pero gusto ng lahat. Pero wala akong natatandaang sinulat yan, sabi ko. Ngumiti siya. Wala. Dahil ako ang sumulat niyan para sa'yo, Dalisay. Noong tinanong mo ako, anong gusto mo sa akin? Heto ang isinulat ko. Pinakita ko lang sa'yo at sinabi mong, oo Neo, yan ako. Sa Tagalog,
Ang sabi ko sa'yo, Dalisay, ang halaga mo ay hindi nasusukat sa lalaking kasama mo, kundi sa lalaking gusto mong maging. Kaya ngayon, Dalisay, gusto ko nang magtanong, ang babaeng gusto mong maging, hinayaan ka na bang mahalin ka? Hindi ako sumagot. Napuno ang aking mga mata ng luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamahal. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan ko kung ano ang tunay na pagmamahal, ang paggalang at paghihintay. Hindi ko alam, Joaquin, sabi ko. Ang aking boses ay malumanay. Gusto kong maging handa. Hindi ko gustong mahalin ka dahil ikaw ang nagligtas sa akin. Gusto kong mahalin ka dahil pinili kita. Tumayo siya. Ang kanyang tingin ay matapat. Wala akong hinihingi, Dalisay. Hintayin kita. Thank you, Joaquin, sabi ko. Naglakad siya patungo sa pinto. Bago siya tuluyang umalis, tumalikod siya at tumingin sa akin. Sana makita mo na ang sarili mong karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal na inialay mo sa iba. 3 taon. Ang mga pader ng aking opisina ay hindi na amoy lavender, kundi amoy ng bagong pag-asa. Ang Wellness and Counseling Center ay naging isang kanlungan para sa maraming babae na tulad ko. Sa loob ng 3 taon, unti-unti akong naghilom. Hindi ito isang mabilis na proseso. Ang pagpapagaling ay parang paghuhukay ng sugat upang linisin ito. Naging mas mahirap ang pagpapagaling sa sarili ko kaysa sa pakikipaglaban kay Lorenzo. Ngunit sa bawat pagtulong ko sa isang pasyente, parang may bahagi ng aking kaluluwa ang bumabalik. Si Lorenzo at Selena ay nanatili sa kulungan. Si Lorenzo ay hindi pa rin pumipirma sa diborsyo, ginagawa itong huling pagtatangka na kontrolin ako. Ngunit legal akong pinalaya ng korte, kaya ang pirma niya ay wala ng saysay. Si Selena naman ay ibinigay na ang bata, na ngayon ay nasa pangangalaga ng mga kamag-anak ni Senator Reyes at sinentensyahan ng mahabang taon sa loob. Ang kanilang karma ay ang matagal at walang katapusang paghihirap. Si Doña Conchita ay nabubuhay pa, ngunit ang kanyang mga araw ay puno ng pagsisisi. Nakatanggap ako ng isang maikling sulat mula kay Manang Suling. Ang lola mo, umiiyak habang nagdadasal. Hindi na kayo sinisisi. Napatawad ko na siya. Day, patawarin mo na rin ang sarili mo. At iyon ang huling susi. Ang patawad. Dathu. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Pinatawad ko ang Dalisay na nagpakatanga. Pinatawad ko ang Dalisay na nag-aksaya ng 10 taon. Isang Sabado ng hapon, nagtungo ako sa Batangas. Ito ang lugar kung saan namin binalak ni Lorenzo na magtayo ng beach house noong una kaming nagpakasal. Ngayon, ito ay isang bakanting lote na binili ko para gawing retreat center. Nakatayo ako sa may dalampasigan. Ang hangin ay humahampas sa aking buhok. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap. Ngayon, ako ay si Dr. Dalisay Alvarez. May sariling ospital, may sariling sentro, at may sariling buhay. Naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa aking likuran. Mabuti naman at hindi mo na tinatago ang sarili mo sa likod ng malalaking shades. Ang boses ni Joaquin. Hindi ako lumingon. Alam kong siya iyon. Masyado nang maganda ang mundo para itago. Sagot ko. Nilapitan niya ako. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang baunan. Sinigang. Pero hindi sa hipon. Sa beef ribs. Mas gusto mo raw yan, di ba? Umupo kami sa buhanginan. Kinain namin ang sinigang habang nakatingin sa karagatan. Ang usapan namin ay hindi tungkol sa trabaho o sa korte. Ito ay tungkol sa mga simpleng bagay. Ang paglipad ng mga ibon, ang kulay ng alon, at ang bagong aklat na binabasa niya. Alam mo, Joaquin, simula ko, nilapag ang baso. Noong araw na nag-apply ako para sa diborsyo, naramdaman ko ang hiya. Ang hiya na baka isipin ng mga tao na ako ang baliw. Pero ngayon, nakikita ko na. Hindi ako baliw. Ako ay isang survivor.
Lagi mo nang alam yan, Dalisay, Anya. Ako lang ang nagturo sa'yo kung paano mo yan babasahin. Ang lakas mo ay galing sa'yo, hindi sa akin. Nilingon ko siya. Ang kanyang mata ay puno ng paggalang at pagmamahal. Ito ang klase ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Walang kontrol, walang gaslighting. Sa loob ng 3 taon, sinabi ko sa'yo na maghihintay ako hanggang sa handa ako. Sabi ko, ang aking boses ay malumnay. Gusto kong maging buo bago kita tanggapin. At ngayon, tiningnan ko ang sunset. Ang kulay kahel at pula ay naghalo. Parang isang panalangin. Wala na ang Dalisay Quinto, ang baliw na asawa, ang biktima. Ang natira ay si Dr. Dalisay Alvarez, ang reyna na naghilom. Dahan-dahan, inilagay ko ang aking kamay sa kanyang braso. Ang init ng kanyang balat ay tumagos sa akin, nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Hindi ko na kailangan ng singsing o ng kasal. Ang kailangan ko ay ang presensya niya. Ngayon, handa na ako. Bulong ko. Hindi dahil sa kailangan kita, kundi dahil ikaw ang pinili ko. Ikaw ang pag-asa, Haivong, pagkatapos ng bagyo. Tiningnan niya ako. Ang ngiti niya ay puno ng emosyon. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang ulo at isinandal ang kanyang noo sa aking noo. Ang aming mga hininga ay naghalo. Ito ang kilig, ang simula o may isang pag-ibig na matatag at dalisay. Ang simula ng isang buhay na matagal nang karapat-dapat sa akin. Ang huling sinag ng araw ay dumaan sa aming mukha, na nagiiwan ng isang pangako. Ang pag-ibig na naghihintay para sa iyong paggaling ay ang pinakamalaking pag-ibig sa lahat.